Hi guys! So welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so matagal-tagal na din tayong hindi nagkikita guys. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapagbigay ng mga tips sa inyo. So maraming nagtatanong sa akin, ayan, tungkol sa paano daw ma-approve ng kanilang motorcycle loan. So shout out nga pala guys sa mga bago kong subscribers or kayong mga nag-comment sa aking mga videos. Ayan, so yung nagtatanong about kung paano mag-apply ng motorcycle loan at yung mga requirements, kung ano yung mga requirements sa pag-apply nila ng motorcycle loan. Shout out po sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel guys, yung bago pa lang bago ka pa lang sa aking kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe button sa baba at pakihit na lang din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video i-upload. So ngayon guys, dahil nga nag 6 years na tayo bilang isang credit investigator or CI, mayroon akong ibibigay sa inyo guys na pinakamahalagang tips para mabilis ma-approve or malaking chance na ma-approve kayo sa motor trade, sa application nyo ng motorcycle. Tara guys, so wag na natin itong patagalin. So tirahin na natin to. Ayan, so dapat mapanood nyo ito at masundan guys dahil malaking tulong po ito kung mag-apply kayo ng motorcycle loan. So tara guys, let's go! So ngayon guys, so kapag mag-apply na kayo ng application nyo sa motorcycle loan sa motor trade, ayan, so siyempre mag-fill up kayo ng mga application form. Ayan, so ito lang guys, so dapat masundan nyo to ha. So kapag mag-apply na kayo or mag-fill up na kayo ng application form guys, so dapat lahat ng information doon na i-fill up nyo guys is totoo. So for example guys, doon sa personal information, so ayan, malaking factor po ito. So sa personal information guys, so nakasulat doon yung pangalan po ninyo, pangalan, address. Ayan, so dapat totoo po yung pangalan nyo guys ha. Kasi minsan kasi may case na mali yung pangalan, so mali yung apelyido. So nagbabase tayo sa valid ID guys, kung ano yung complete na anong spelling sa valid ID is yun din yung gagamitin nyo na pangalan sa mag-apply kayo ng fill up kayo ng application form. Then dito din sa address guys, sa address, so malaking factor din ito guys, yung address. So sana yung address ninyo is detalyado or complete address. So minsan kasi mayroong customer na magpe-fill up ng address guys is iba. No, so nalilito yung CI guys. So hindi mahahanap agad ng CI guys. So malaking factor po 'yon. So dapat kumpletuhin niyo yung address. So dapat nakalagay doon sa address yung street or purok, ayan, block, building. So dito sa amin guys sa probinsya is sitio or purok. So mabilis lang pong mahanap. Pero dyan po sa Maynila guys, like nasa malalaking mga cities, so kailangan talaga yung complete address guys ha. Yung block, so nakalagay doon yung block, yung street, yung building, ayan. So para mabilis na makita ng CI. So, sunod guys, yung contact number. Ayan ha, so dapat yung contact number na inilagay nyo sa application nyo guys is active. Ayan, so mayroon kasing cases guys na yung ilalagay nilang contact number is hindi makukontak or iba yung number na nilagay. So dapat guys yung personal number talaga yung ilalagay ninyo kasi tatawagan yan ng bangko. So, bago natin ipagpatuloy ito guys, so mayroon na akong ibibigay sa inyo guys ito. So sa mga gustong kumuha ng motor, ayan, so mayroon akong binigay ng mga tips dito kung paano mag-apply or ano yung mga requirements sa pag-apply ng motorcycle loan dito sa motor trade at paano para maging mabilis ang pag-upload ng application nyo sa motor. Ayan, so sana mabisita nyo ulit itong aking channel guys at mapanood dito. Malaking tulong po ito guys.
Tuloy tayo guys. So dito, pinaka-importante din ito, malaking factor. Ayan, sa employment details po guys. Ayan, so dapat ilagay nyo doon guys yung anong agency or anong government or anong company ka nagtatrabaho. Ayan, so din yung address guys. So dapat, ayan, complete address din yung kung saan makikita yung company po ninyo. So para mapadali nating mapaverify doon sa CI guys. So mayroon kasing ibang customer or aplikante na hindi naglalagay or hindi tawag nito, hindi nilalagay yung totoong address ng company po nila. So dapat kaysa para tawag ito, para mapadali lang pag-verify or mapuntahan ng CI. Importante din ito guys, yung tawag nito, yung contact number ng head po ninyo. So dapat ilagay nyo doon sa application guys para matawagan ito yung CI para ma-verify din ng maaga or ma-verify ng maayos kung doon ka talaga nagtatrabaho. Alright, so kuan guys, yung position po ninyo or ano yung anong tawag nito, ano yung position po ninyo, ano po yung trabaho ninyo, palagay doon kung regular ka ba o probationary. At dapat guys, totoo guys dapat totoo kung ilang taon ka na nagtatrabaho doon. Ayan, at yung monthly salary po ninyo, dapat hindi ka nagsisinungaling guys. So dapat totoo yung inilagay mo doon guys para maintindihan or para makita talaga ng CI guys. Ayan, doon kasi nagbabase yung CI guys. So kung totoo ka talaga. Minsan kasi may mga customer na nagsisinungaling, maglalagay doon sa kanilang salary ng malaki. Pero pag verify ng CI is hindi pala ganun kalaki yung sahod. So dapat, kuhan lang guys, maging totoo tayo. Again guys so dapat mapanood or masundan nyo ito. So ito next guys, yung reference person. Ayan, so napakalaking factor po itong yung mga reference person nyo guys. So dapat totoo yung mga guys yung mga reference person po ninyo at saka yung mga contact number nila. So maglagay lang kayo doon guys ng 3 reference person. Ayan, so mayroon kasing ibang case guys na CI ko na hindi totoo yung mga reference person na nilagay nila, hindi totoong tao. Ayan, hindi din makukontak yung mga number na binigay nila guys. So ito lang ang masasabi ko sa inyo guys, dapat talaga totoong tao yung reference person ninyo. Pwede yung gawing reference person yung mga kamag-anak mo ninyo. Ayan, pinsan, friend, pwede din yung friend, at saka yung kapag employed guys, yung co-worker po ninyo. Ayan. So ito guys, lastly, ayan, so factor, malaking factor din ito guys. So dapat sa application po ninyo guys, so maglagay kayo ng sketch po ng bahay po ninyo. Ayan, so importante po yung sketch guys para mapadali talaga mahanap ng CI. So mag-sketch kayo doon guys. So dapat mayroon kayong landmark. Ayan, pag nag-sketch kayo, yan, malapit ba kayo sa school or sa simbahan, ganon. So para isa yung factor guys, para hindi na mahirapan yung CI. Ayan, so hanggang dito na lang po tayo guys. So sa mga nakapanood nitong video or may balak na kumuha ng motor or sa mga kamag-anak ninyo guys, so huwag niyong kalimutan i-share tong video para din hindi na sila mahirapan hindi na sila mahirapan mag-apply ng motor dito sa motor trade. Mayroon na silang idea. Ayan, tuhan rin dito yung aking video na ngayon guys. So huwag niyong kalimutan pindutin yung like. Ayan, din mag-comment din kayo guys, sasagutin natin yan kung ano pa yung mga katanungan po ninyo. Alright, so at huwag nyo rin kalimutang i-share to guys para maraming mapanood nitong video na ito. At saka ang pinaka-importante guys, itong subscribe button. So sana ma-subscribe itong aking YouTube channel at yung pakihit na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video i-upload. Alright guys, thank you and God bless ating lahat.